Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung pagsauli na naman ni dating District Engineer Henry Alcantara ng kanyang mga ninakaw na pera sa DPWH. Ito'y tungkol sa the flood control scam ng DPWH. So, nasa ano na daw? Nasa 2/3 na ang nabayaran ni Henry Alcantara at konti na lang ang balanse nito. Kaya ito yung maganda sa mga magnanakaw na nagiging state witness. Mayroong restitution na sinasabi. Hindi kasi pinamarisan ni Diskaya eh. Sila Diskaya ay nag-apply ng state witness. Pero hindi nila sinuli yung kanilang nakulimbat na pera sa kaban ng bayan dahil sa DPWH. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila nabigyan ng itong pagiging state witness na sana ay kunting ano na lang, kunting isa-serve na lang nila na taon sa kulungan kung nagiging state witness sila. Kaya itong pagkakamali ng mga Diskaya, hindi katulad ni Bryce Hernandez at itong si Henry Alcantara, ito ngayon nagsauli na naman ng milyon-milyon na pera. Kaya ito ang balita atin na pakinggan, courtesy sa atin ng DZMM Teleradio. Sa pangalawang pagkakataon ay nagsauli na ulit ng pera si former DPWH District Engineer Henry Alcantara na nagkakahalaga ng tinatayang 71.38 million pesos. Kung ating matatandaan, hiniling ng Estado na magsauli si Alcantara ng 300 million pesos at kung susumahin, naglalaro sa 118.6 million pesos na lamang ang kanyang balanse. Samantala, bukod kay Alcantara ay dumating din dito sa DOJ kaninang umaga ang mag-asawang Diskaya. Okay, so ito ay video prior sa paghuli kay Sara Diskaya. So isang araw bago siya nahuli ay pumunta sa DOJ ang mag-asawa para aariglo na naman para sila ay magiging state witness. Paano ka maging state witness? Hindi mo nga sinuli yung mga ninakaw mo eh. Hindi katulad sa mga district engineers ng DPWH, Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Sinuli nila pati yung kanilang mga luxury cars. Sinuli nila sa gobyerno. Ito dapat ang ginawa ng mga Diskaya. Ngayon bakit ang tigas-tigas ng mga Diskaya? Bakit ayaw nilang isuli yung nanakaw nila? Ang dami-dami naman, di ba? Ang laki-laki. Ito'y dahil mayroong nag-a-advise sa kanila. At yung advisor nila, alam nyo ba, isang senador sa Senado na napakaingay na tao na ang dami-daming kalaban. Ito yung nag-advise sa kanila na huwag gawin ang restitution. Ang restitution ay itong pagsuli ng mga ninakaw para ikaw ay pwedeng magiging state witness. Hindi nila sinunod ang gusto ng DOJ at saka ng ombudsman. Kaya ito ngayon ang nangyari. Hindi na-approve yung kanilang application sa pagiging state witness at hindi lang yan, kulong na si Sara Diskaya. Kaya itong video dito atin balikan, ito hindi pa nahuli si Sara pero sa bandang dulo ay makita natin na dinala si Sara sa Cebu. Sa Cebu doon siya lilitisin at by the way, dalawang prison cell na ang tinulugan ni Sara Diskaya. Dalawang prisuhan na, dalawang kulungan na. Una doon sa yung paghuli sa kanya ng NBI, and then pangalawa ay dito sa Cebu. Kaya atin mo na panoorin ito, throwback video bago nahuli ito si Sara Diskaya. Malungkot, ma'am. Ano po sila mga anak ninyo? Yun nga eh. Sa Lapu-Lapu City ang next stop ni Sara matapos mailipat ang kanyang kaso mula sa Davao papuntang Cebu. Live mula sa Cebu International Airport,
Nasa frontlining balita si John Arroa ng News 5 Visayas. John, sana dadalhin si Diskaya. Julius, alas 6 nga ngayong gabi dumating ang kontratistang si Sara Diskaya dito sa Mactan International Airport. Balot na balot si Diskaya, Julius, nang dumating dito sa paliparan. Todo higpit ang seguridad. Dinating siya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation papunta sa RTC Branch 27 Ito, sa Lapu-Lapu City. Itong pinagtaka ko dito mga kababayan kung bakit galing ng Davao ay dinala si Sara Diskaya sa Cebu, sa Cebu Trial Court. Bakit doon kinakasuhan sa Cebu? Yung kanilang project ay nandun sa Davao Occidental daw eh. Kaya ano kayang dahilan, no? Bakit sa Cebu siya dinala? Anyway, ang Cebu ay baluarte naman niya ni Digong, so walang problema kay Sara Diskaya. Ang problema dito, paano siya matutulog sa isang mabahong selda na mayroong katabi na isang inmate din na naku, mukhang tumboy eh. Mukhang tumboy yung inmate, lagot siya paggabi, di ba? Kulungan yan eh, di ba? Ano doon, mayroong seniority. Kung sinong nauna, ayun yung parang hari doon sa selda. Kaya naku, lagot si Sara Diskaya dito, matutulog siya sa mabahong kwarto eh. Inasasana ito sa aircon eh. At mababangong mga higaan, bagong laba, di ba? At mababango, di ba? Kaya palagay ko isang gabi sa kulungan ni Sara Diskaya ay parang isang buwan na yan. Sa tagal-tagal at hindi siya makakatulog, maraming lamok. Grabe, nandyan pa yung tumboy, di ba? Iba ka pag gabi, baka gagapang yung kamay ng tumboy. Ganun talaga sa kulungan. Mayroon nga dyan na mga lalaki ginahasa ng kapwa lalaki na priso, di ba? Mga kababayan, sa ano naman, yung mga sa babae na mga prison cell, marami kasi doon ay tumboy. Ako, paktay si Sara Diskaya dito. Alright, patuloy tayo sa video courtesy ng Frontline with Julius Babaw. Alas 2 ng hapon nang dumating sa NAIA Terminal 2 sa Pasay City si Sara Diskaya. Bantay sarado siya ng mga tauhan ng NBI OTCD papasok ng terminal at hindi na sumagot sa mga tanong ng media. Kailangang i-turn over si Diskaya dahil korte sa Cebu ang hawak ng kanyang kaso. Kaugnay ito ng umano'y maanumalyang flood control o revetment project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng 96.5 million pesos. Kagabi, inaresto si Sara matapos ilabas ang arrest warrant para sa mga kasong graft at malversation. Bailable sa halagang 90,000 pesos ang kasong graft pero non-bailable ang malversation kaya sa kulungan siya magpapasko. Tayo, di ba, medyo malungkot ang mga Pasko natin dahil wala tayo gaanong pera, di ba? Si Diskaya naman, ang dami-daming pera, bilyon-bilyon, pero malungkot siya dahil nasa kulungan siya eh. Paano siya makapag-flaunt party-party, di ba? Paano niya yung mga imbitasyon niya, di ba? Kung nagpa-party yan, ay ingrandi palagi eh. Kasi bilyon-bilyon nga yung pera niya. Kaya paano na yan? Di ba? Paskong Pasko, New Year, sa kulungan pa rin. Nako. Pero okay na tong nangyari kay Sara Diskaya kaysa yung nangyari sa isa na sangkot din sa flood control scam. Walang iba yung Yusik Cabral na link sabit din sa mga anomalya sa DPWH. Kasi parang tradisyon na yan eh. Parang tradisyon na yung DPWH na kung sinong bagong undersecretary yun ang papasahan ng ng mga deal. Kung ano-anong deal na scam dyan sa DPWH. Kaya sangkot talaga si ang daming nagsabi. Hindi akong nagsabi niyan. Si Cabral ay sangkot talaga sa napakalaking sindikato sa DPWH kasi nga siya yung undersecretary noon. Panahon ni Digong yun ha. At aminado si Cabral na mayroong 51 billion na flood control project ang Davao. Grabe, 51 billion.
kung ginawang ghost yun, 51 billion yung paghati-hatian nila. Grabing mga buaya, no? Mga kababayan. Alright, tapusin na natin ng video. Makikita natin dito ang selda mismo ni Sara Diskaya na ang liit-liit, double deck. At nandun yung tumboy. Ito, panoorin natin na, mga kababayan. Sa NBI Detention Facility, muli siyang pinasulat sa ilang dokumento at kinunan ng fingerprints. Ito na, oh. Maya-maya lang ay dinala na siya sa kanyang kulungan kung saan siya matutulog sa kauna-unang pagkakataon. Ito, oh, tingnan nyo, oh. May isang Ayan, oh, electric tingnan fan, nyo. banyo, double deck na kama. Naka-orange, pang preso talaga na t-shirt, nakakahiya. Di ba, mahihiya tayo niyan eh. Kung tayo ang nasa pwesto ni Sara Diskaya, ay talagang mahihiya tayo. Dahil makikita tayo ng ating mga kaibigan, ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga relatives, ng ating mga magulang, ng lolo't lula, nakakahiya talaga. Kaya si Cabral ay lumundag na lang eh. Tumalon na lang doon sa ang taas-taas na bangin yun eh. 30 meters, tinalon niya, equivalent to 4-story building ang taas nun. Tinalon niya, kaya durug-durug talaga siya doon sa baba. Pero si Sara Diskaya ay okay lang sa kanya eh. Parang carry niya sa kanyang self ang sitwasyon niya ngayon. Alam niyang makapag-bail yan eh, pero walang bail yung malversation of public funds. Walang bail yun. Yung isa, yung graph, niya na kaso niya ni Diskaya ay bailable. Pero itong malversation of public funds ay walang bail, kaya kulong si Sara Diskaya. Kakaiba din itong mga pangalan na Sara, no? BP Sara, Sara Diskaya, at kung ano-ano pang Sara. Alright, mga kababayan, mga Golden Boy, anong masasabi niyo dito sa dumating na kamalas-malasan sa buhay ni Sara Diskaya? Dating bilyonaryo, ngayon ay bilyonaryo pa rin, pero kulong dahil sa hindi isinuli yung kanilang mga nanakaw. Ang tigas-tigas talaga ng parang unggoy. Kapag humawak yung unggoy ng bagay, hindi binibitiwan eh. Kung ako ang nasa poder ni Sara Diskaya, kahit matira na lang sa akin na isang bahay lang na maliit at kunting pera sa bangko, isuli ko na yun lahat. Mag-umpisa na naman ako back to zero. Kaysa makulong ka nakakahiya eh. Nakakahiya paglabas mo sa kulungan. Wala ka ng mukha na iharap sa tao. Kahit mayaman ka. Di ba? Anong masasabi niyo mga ka-Golden Boy, mga kababayan? Kung kayo ang nasa poder ni Sara Diskaya, isuli niyo ba ang inyong mga nanakaw? O magpakulong ka na lang para ma-save yung mga ninakaw? Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Hanggang sa muli, love and peace, not war. Paalam.